Sigaw ng mga kababayan natin, desperate old man. Malaking kasinungalingan na naman kasi ang binitawang salita na itong si Digong. At yan po ay hindi na bago. Kasi pag sinabing fake news, pag sinabing kasinungalingan, agad-agad nating maiisip ang mga Duterte. Agad nating maiisip ang mga nasa paligid ni Digong, lalo na po yung mga vloggers. Kahit yung mga lawyers na kampi sa kanya, yun agad ang naiisip natin pag pinag-uusapan yung disinformation and fake news. So ayan, desperate old man. Lahat daw kasi ng sinusuka na itong si Digong tungkol kay PBBM, yan daw ay siya talaga. Nakikita ng mga tao sa kanya, kay Digong mismo. Ewan ko daw ba bakit yung iba bilib na bilib pa rin dito kay Duterte. Siya nagbaon ng utang sa ating bansa. Feeling daw kasi na itong isang ito ay presidente pa siya. Pwede sigurong makialam para sa positibong layunin. Pero yung pakikialam kasi ni Digong, pansariling interes ang iniisip at talagang may layunin na sirain ang ating bansa at ang administrasyon ni Marcos Jr. So sigurado hindi papayag ang mga loyalista dyan. Ang tanda na pero walang pinagkatandaan. Grabe, bakit daw kasi tinatangkilik ng mga Filipinos ang ganitong tao? Ang ganitong klaseng tao. Ayan. So eto, hindi na nakatiis ang ating Executive Secretary na si Lucas Bersamin dahil nga sa bagong statement na ito si Digong. Totoo na desperado. Sa dinami-dami na kasi ng inimbentong kasiraan ng administrasyong ito, hindi talaga nagtatagumpay itong mga ulupong ni Digong. Siguro inisip niya kung sa kanya mismo manggaling yung mga ganitong klaseng statement, baka sakaling magalit ang sambayanan sa nasa Malacanang, sa administrasyon. Ayan ang nangyari. Kasi ang sabi ni Digong, Marcos is veering towards a dictatorship. Mapusta daw siya sa inyong lahat na mga oto-oto. Di na daw madaog or manaog ang pagkahuman sa iyang termino. Parang sinabi niya na hindi na daw matatapos ang termino ni PBBM. Tignan mo yung mga ganitong klaseng balak, yung mga planong maiitim or maiitim na balak. Ang intensyon niyan ay power. Yung pagiging yung pagiging sakim, yung pagiging gahaman sa power na itong mga ito. At bakit kailangan ng power? Kasi dapat nilang protektahan ang sarili nila sa kanilang mga kabulastugan at kademonyuhan sa ating bansa. We treat the former president's baseless and ridiculous statements in the same way that Filipinos are dismissive of them. A tall tale from a man prone to lying and to inventing hoaxes. Yan. Fake news ka. It's a hoax. It's a big lie. Kaya. So, ayun. Yung sinasabi ko, nakilala na naman sila sa ganitong klaseng laban. Diba? Yung paninira, yung pagsisinungaling, tapos ibabato sa administrasyon yung kanilang ginagawang kabalastugan at kasinungalingan. Ang saklap, pero yun nga, may mga tao pa rin talagang naniniwali dito sa isang ito. Pero, tayo po ay kumpiyansa na yung mga naniniwala sa mga Duterte ay unti-unting nalalagas. Good luck.